Natanong nyo na ba sa sarili ninyo na bakit ang Diyos ay hindi nakikita? Yan po pag-aaralan natin ngayon. Mapagpalang buhay po sa ating lahat. Ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na to ay isang tanong. Bakit ang Diyos ay hindi natin nakikita? Or pwede rin natin sabihin na, bakit kaya ang Diyos ay hindi nagpapakita sa atin? Okay? Natanong niyo na ba sa sarili niyo ang ganitong katanungan? Na bakit hindi natin nakikita ang Diyos? Yan po ang hahanapan natin ng kasagutan at nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng malalim na pangunawa sa kung anuman ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi natin nakikita. Okay? Kumbaga, ang pinakapangunahing dahilan po kung bakit ang Diyos ay hindi natin nakikita ay para malaman kung sino sa atin talaga ang maniniwala sa Kanya na kahit siya po'y invisible, kahit siya po'y hindi nakikita, at sino sa atin ang magtitiwala, mananampalataya, kahit hindi siya nakikita. It is a tough challenge for us bilang mga believers. Imagine you will believing on someone that you don't even seeing him personally. Di ba? Naniniwala ka pero di mo naman nakikita. At ang pinanghahawakan mo lang ay ang isang paniniwala na mayroong Diyos, tapos buhay siya, tapos mapagmahal siya, at higit sa lahat, hindi siya nakikita. Okay? Kung tutusin po, sa Bible may nakakita sa Diyos. Si Abraham, nakita niya ang Diyos. Okay? Kumbaga, nung nasa Mamre siya, nagpapahinga, dumating yung tatlong anghel. Dahil ang tatlong anghel na to ay yung pakay po pupunta ng Sodom and Gomorrah. Pero dumaan po muna sa kanya. Sa tuwa niya, pinamerienda niya po ito at pinakain. Yung dalawa na lang po ang nagpunta doon sa Sodom and Gomorrah. Yung isa po doon na kinakausap niya, nakakausap niya po doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nakausap niya. Ngayon, ang tanong, paano tayo nakakasigurado si Jesus? Paano inangkin ni Jesus yan? Sabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga tao, sa mga Hudyo, sabi niya, nang makita ako ni Abraham, natuwa siya. O di lumalabas, nung dumating siya, nung mga oras na yun, at nakita siya ni Abraham, natuwa si Abraham at nagpamerienda pa o nagpakain pa sa kanila. Okay? Yun nga lang, hindi po naniwala ang mga Hudyo. Okay? Pangalawa, si Moses po. Ito po, ang tutukuyin po natin dito kay Moses, yung ama mismo. Okay? At dito po ay, sabi niya, basta dadaan lang ako, makikita mo lang ay ang aking likod. Okay? Ito po ay makikita natin sa Exodus chapter 33 verse 18 na hanggang 23. Kung may mga Bible kayo, tignan niyo po. Sabi dito, Then Moses said, Now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, You cannot see my face, for no one may see and live. Then the Lord said, There is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. At kagaya po ng sinabi ni John na walang makakita sa Diyos, so John chapter 1 verse 18, tingnan ninyo, no one has ever seen God. Wala talaga. But God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. John 1:18. So, in-establish na po natin dito na talagang walang nakakakita sa Diyos. Okay? Ngayon, gawin na natin dito, alamin natin ang dahilan. Mga ka-worship,
Gumawa po ako ng 6 na posibleng dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi nakikita. These are possible reasons why God does not allow Himself to be seen by the people. Okay? At ito ay mga katwiran at posibleng dahilan na kung saan matatanggap natin ang katotohanan, alam na namin kung bakit ang Diyos ay hindi natin nakikita. Nakaready na kayo? Okay. Number 1, para nang sa gayon, ay magkaroon tayo ng pananampalatayang maninindigan na talagang mayroon Diyos at hindi natin siya nakikita. Okay? Yun ang una. Yung, kumbaga, magkakaroon tayo ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito'y maninindigan na may Diyos. At ang Diyos na ito, hindi natin nakikita. Pag ang pinag-uusapan ay common sense, ang mga tao ay hahanap ng nakikitang ebidensya para siya ay maniwala. Pero kapag walang ebidensya, hindi siya maniniwala. In other words, to see is to believe. Yan ang dahilan kung bakit ang tao ay gumawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan para yun ay kanilang nakikita and at the same time, yun ang kanilang sasambahin. At dahil dyan, mahihirapan na silang maniwala sa isang Diyos na hindi nakikita. Yung totoo, isa kasi itong paraan mismo ng Diyos na para malaman niya kung sino sa mga tao ang talagang Kanya, na sila ay maninindigan, ipaglalaban nila ang Diyos na hindi nila nakikita, at ang Kanyang paniniwala ay talagang pagmamatigasan niya. Ngayon, kung ayaw ng ibang tao na maniwala, okay, wala sila tayong magagawa. Basta ang mga totoong anak ng Diyos ay maniniwala, hindi man sila paniwalaan ng tao, hindi man sila paniwalaan ng sanlibutan. Yun ang unang dahilan. Okay? Pangalawa, para masanay tayo na kaya natin siya ay hindi nakikita, dahil alam natin na kapag tumawag tayo sa Kanya ay agad siyang tutugon at makikinig sa ating panalangin. Okay? Kumbaga, sasanayin tayo na kaya nga hindi natin siya nakikita dahil alam natin na kapag tumawag tayo sa Kanya ay agad siyang tutugon at makikinig. Okay? Or makikinig at tutugon sa ating mga panalangin. Alam niyo mga ka-worship, masarap sa pakiramdam yung alam mong kahit wala kang kasama, ay alam mong hindi ka nag-iisa. Dahil nandyan lang ang Diyos at sa isang panalangin lang ay agad siyang tutugon. Imagine kung ang Diyos ay nakikita, di magdadasal ka lang kapag nandyan siya. Di ba? At kapag wala siya, di hindi ka magdadasal. Di ba? Dahil kanino ka tatawag, wala nga ang Diyos, di ba? So, dapat hindi siya nakikita. Ang paraan, hindi siya makita. At dahil sa hindi mo siya nakikita, alam mo na every time you pray, He will listen and He will answer your prayers. Papasok dito ang isang karakter ng Diyos na siya ay isang omnipresent God, na kahit saan man dako ikaw ay maparoon, tiyak ikaw ay iingatan. Ang resulta ay magiging panatag ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng lugar, at sa lahat ng sitwasyon. Dahil ang Diyos is just a prayer away. Amen? Diba? Number 3, para alam ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga salita kahit na hindi natin siya nakikita, at tayo ay mamumuhay na sumasang-ayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin naman dito, sinusunod natin ang Kanyang kalooban kahit hindi natin siya nakikita. Ang magandang halimbawa dito ay isang manggagawa sa isang factory, na kahit wala si manager, ay gagawa pa rin siya ng tama at mabuti dahil ang hangad niya ay ma-accomplish ang mga ipinapagawa ni manager sa kanya. Kung tayo yung manggagawa na yun, kung tayo yung mga factory worker na yun,
Kahit wala si sir, o kahit wala si ma'am, walang bisor, walang direktor, walang manager, walang may-ari. Pero gagawin pa rin natin yung tama, gagawin pa rin natin yung mabuti, gagawin pa rin natin yung gusto nilang gawin natin. Dahil ang hangad natin, ma-accomplish natin yung pinapagawa nila sa atin. Na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, gagawa ka ng tama at mabuti. Okay? May panuntunan kasi ang Diyos kung paano dapat mamuhay ang mga mananampalataya. At ito ay ang kanyang mga salita na malalaman lang natin kung mag-aaral tayo ng Biblia. Sa pag-aaral kasi ng Biblia, malalaman natin ang salita ng Diyos at ito ang magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano masusunod ang kanyang kalooban, mga kapatid. Okay? So, yun ang pangatlo. Ito naman po ang pang-apat. Okay? Para hindi tayo magaya sa ibang taong nakakapit ang pananalig sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Bakit hindi nakikita ang Diyos? Eh, sa ganun, hindi tayo matutulad sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Kaya nga hindi siya nakikita eh. Para hindi tayo gagawa ng image na magiging representative ng Diyos. At doon sa image na yun, doon na lang tayo luluhod. Tapos doon tayo magdadasal. Tapos ang ikakatwiran na lang natin, eto naman, larawan to ng Diyos eh. Di ba? And therefore, kung larawan to ng Diyos, dito na lang magdadasal sa rebultong ito. Madidilig niya ako kasi sasapian niya ang rebultong ito. Dahil ito ang magre-represent sa kanya. Imagine, gusto niya sapian pa yung rebultong yun, di ba? Yun po ay isang kahangalan, mga kapatid. Actually, pamumusong. Ibig sabihin ng pamumusong ay blasphemy. Maling-mali po yun. Maling katuwiran ang mga rebulto ay kakasihan o sasapian ng totoong Diyos. Hindi po yan mangyayari dahil ayaw na ayaw niya sa mga rebultong ito o yung tinatawag ng mga Diyos-Diyosan at kailanman hindi siya mananahan sa mga bagay na nilalang ng kamay ng tao. Okay? That is number 4. Number 5, para mabuo sa ating paniniwala na ang Diyos na sinasampalatayan na natin ay malaki na kayang pagmasdan ang lahat ng tao sa buong mundo. We have a big God. At hindi lang siya malaki. Okay? Siya ay malapit. Imagine, malaki na, malapit pa, na sa bawat isa sa ating mananampalataya, He is very close to us. Okay? Yung bang mabubuo ang paniniwala natin sa Diyos na sinasampalatayan na natin, na malaki siya. Okay? At pangalawa, malapit siya. Okay? May kasabihan nga sa Amerikano, if it's big and you're close to it, you will not see it. Okay? Kapag malaki at malapit sa iyo, hindi mo yan makikita. Halimbawa, lumapit ka sa isang barko, dikit mo yung mukha mo mismo sa tagiliran ng barko. Okay? Dahil nga nakadikit ka sa barko, okay? Malaki yan at malapit sa iyo, hindi mo makikita. Okay? Ngayon, para makita mo yung barko na nakadikit lang, malapit sa ilong mo, lumayo ka. Ah, may barko pala. Okay? Ganoon po yan. Okay? Ang tanong, paano mo makikita ang napakalaking Diyos kung nakatayo sa harapan mo? Di ba? Halimbawa, Mount Everest, Mount Apo, Sierra Madre, di ba? Tapos makikita mo siya. Mayon Volcano. Mas malayo makikita mo yung Mayon Volcano. Di ba? Pero pag nandoon ka na malapit ka na o nakatunto ka na, hindi mo na makikita. Kasi nga malaki at malapit. Ganyan ang Diyos. Okay? Meron tayong paniniwala na kung bakit hindi natin siya nakikita, dahil we know that God is big and God is very close to us. Kaya hindi natin makikita. Okay? Kumbaga, sa mga binanggit kong mga object, barko, Sierra Madre, Mayon Volcano, or Mount Everest, paano pa kaya ang Diyos? Tapos lalapit sa iyo sa sobrang laki ng Diyos, mga kapatid.
At sa sobrang lapit ng Diyos, ay nako, talagang hindi mo siya makikita. Okay? That is number 5. And number 6 po, para ang mga taong walang pinaniniwala ang Diyos, ay mas lalong titibay ang kanilang paniniwala na walang Diyos. Kasi nga hindi nakikita. At nang sa gayon ay mas lalo silang maliligaw at maliligaw dahil sa kanilang maling paniniwala. Iyan ay isang dahilan ng Diyos na kaya hindi siya nakikita para yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya ay mas lalong hindi maniniwala. Okay? Kumbaga, para sa Diyos, kung hindi ka naniniwalang may Diyos, di igagalang ng Diyos ang paniniwala mo, di ba? Pagtitibayin niya pa yung paniniwala mong yon, na naniniwala kang wala talagang Diyos. Kasi nga, hindi mo nakikita. Pagtatawanan tayo na tayong naniniwalang may Diyos, kahit hindi natin nakikita. Kumbaga, kung magkikita kayo ng isang taong naniniwalang walang Diyos, at ikaw ay naniniwalang merong Diyos, pagtatawanan ka niya, pinagsasabi nila, ang hirap sa inyo, naniniwala kayo sa Diyos, wala naman Diyos. Okay? Kumbaga, yun po, ang masakit nga lang nito, tawag kasi po dito mga atheist, mga taong naniniwala na walang Diyos. Okay? Ang masakit nito, itong mga atheist na to, mapapaya sila sa huli. Kapag nalaman nilang ang totoo, meron palang Diyos. Kaya lang huli na. Okay? Sadyang hangal lang talaga sila. Okay? Ang sabi nga sa Psalm chapter 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Why? Because they are corrupt, their deeds are vile, and there is no one who does good. Ang taong naniniwalang walang Diyos, kurap yan. Okay? Masama ang ginagawa niyan. Kasi nga, dahil sa naniniwala siyang walang Diyos, gagawin niya ang gusto niyang gawin dahil wala namang Diyos na magagalit sa kanya. Okay? Ano po ang lesson na dapat natin matutunan dito? Gusto ko pong ibigay itong passage na ito na galing po kay Thomas. Kasi ayaw maniwala ni Thomas na nabuhay si Jesus Christ. At ang demand niya dalawa. Una, maitusok niya ang kanyang daliri sa kamay ng ating Panginoon. At pangalawa, maitusok niya ang kanyang kamay sa tagiliran ng ating Panginoon. Kasi alam niya, pinako, so butas ito. At alam niya, sinibat si Jesus dito sa may puso, kaya malalim ito. Sa dalawang kondisyon na yon, hindi pa pwedeng isa lang. Dapat maitusok niya ang daliri niya sa kamay. Okay? Maniniwala na ba siya? Hindi pa rin. Kinakailangan maitusok naman niya ang kanyang kamay sa tagiliran ng Panginoon. Dalawa ang kondisyon para maniwala siya. Eto na, dumating yung araw na yun na nagpakita si Jesus. Sabi niya, Thomas, halika. Akin na ang kamay mo. Pinatusok sa daliri. Hindi kinakaba si Thomas. Tapos hinawakan yung kamay. Tapos pinasok dito sa may puso ng Panginoon. Pinabaon, naramdaman niya, gumagalaw yung tumitibok yung puso ng Panginoon. Napaluhod dyan si Thomas. Napaluhod. John 20:28 and 29. Ang sabi dito, and Thomas said to Jesus, my Lord and my God. Tinawag niya mabigat, Panginoon ko at Diyos ko. Yung Jesus naman dito hindi kumikibo. Hanggang sa sinabi ni Jesus dito sa kanya, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Tagalogin natin. Sabi niya, Tomas, naniniwala ka sa akin dahil nakita mo ako. Mapapalan silang maniniwala kahit hindi ako nakikita.
Mga ka-worship, gusto ko lang sabihin sa inyo na papalad ka na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ay naniniwala ka. Challenge kasi ito ng Diyos sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita. At sa challenge na ito, marami po ang natatalo. Kasi nga hindi nila nare-realize ang katotohanan that God is unseen. Ulitin ko mga ka-worship, patuloy lang po tayong manampalataya sa nag-iisang Diyos na totoo. At dahil nga siya ay totoo, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita. So yun lamang po mga ka-worship. I hope sa anim na sagot na ito or dahilan na ito, na-establish ang dahilan kung bakit ang Diyos hindi natin kinakailangan makita. Ang kinakailangan natin ay manampalataya sa Kanya. Manalig, maniwala, magtiwala. Higit sa lahat, umasa sa ating Panginoon. At kung meron kayong pagkakataon na balikan ang video na ito para mas lalong maging makabuluhan sa inyo ang bawat rason kung bakit ang Diyos ay hindi nakikita. Nang sa ganon, magiging matibay sa inyong isang paniniwalang, oo, ang Diyos ko hindi ko nakikita. Pero nakikita niya ako. At every time I pray, sa oras na ako'y lumapit, sa oras na ako'y tumawag, sa oras na ako ay humiling, nandiyan siya. Tutugon siya at ako ay kanyang iingatan. Kasi ang Diyos ko, kailanman, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito at saka sa mga susunod na video po natin pong tatalakayin. Ako po si Brother Dong. Maraming salamat sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa aming church, okay? Ang Jesus Heart of Worship Church. Pansamantala po ako magpapaalam. God bless you po. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas po linggo-linggo. Maraming salamat po.